Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Mga lilima lang po siguro yung narinig ko. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Sa lahat po ng mga nakakilala sa akin, maaaring naninibago kayo sa aking boses. Tama po kayo, hindi ganito ang original na boses ko. Ah, Namalat po ako ng konti, but praise the Lord, bumabalik na po and I'm recovering. Actually po, nag-start ito nung Wednesday, prayer meeting po. Buti na lang po, ang Panginoon ay napakabuti. I have asked Ken to, take charge or in charge, to be in charge dun sa ating prayer meeting and also sa men's fellowship no Thursday. Because nung Wednesday po, wala talaga akong boses. Medyo minalat po ako because of, siguro po naninibago dahil many of you are aware doon po sa aking trabaho bilang isang guro, and I think that's normal for many teachers na kapag nag-uumpisa ang klase, kasi start pa lang po ng klase namin ng August eh. So 7.5 hours ako pong nagsasalita. That's the total number of hours na ginugugol ko sa isang araw to teach. But the Lord is gracious, and hopefully po it's not my voice but the voice of the Lord ang marinig natin ngayon pong umaga. At nananalangin po ako na maintindihan natin at makuha ang nais po ng Panginoon. But before we start sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, allow me po to announce something. Though yung detailed announcement po nito ay babanggitin ko siguro po mga next week, pero pahahapyawan ko na ng konti. This month po is the month of September, and usually katulad po ng last year, ay itinatalaga po natin ng September as Missions Month. So we will be doing our Mission Sunday doon po sa last Sunday of this month. Sa lahat po ng mga regular na nag-attend po dito, alam po natin that every last Sunday of every month, we are doing second love offering. Yung pangalawang offering po ay ibinibigay natin. Lahat ni isang kusing po ay walang nailalagay sa ibang paglalagyan. Lahat po yan binibigay natin sa missions. Because we believe that kahit po tayo ay hindi po nakakapunta sa mga lugar na napakalalayong lugar, pwede tayong magkaroon ng participation on the spread of the kingdom of God or the spread of the gospel sa mundo. And we have our missionary po, si Pastor Robert, na siya po ay galing dito, and the church, our church, ang nag-send sa kanya nung unang beses siyang umalis, and ang ministry po ng mission na involved siya ay sa mga bansa dito sa Asia, like Thailand, Cambodia, Nepal, Burma, yung mga bansa pong yun, may mga gawain po doon, and it is our privilege, it is a privilege for us. I call it a privilege, no? Kasi po karangalan para sa atin ang makibahagi sa mga ganong klaseng gawain. Though alam po natin napakalaking gastos ng lahat ng yon, because they are supporting many pastors doon sa mga churches na nandun. And yung atin pong naibibigay ay hindi naman talaga sasapat sa lahat ng pangangailangan, but at least we have the opportunity to be a part of it. At alam ko po na hindi nasasayang ang lahat ng atin pong mga ibinibigay kung para sa gawain ng Panginoon ito napupunta. So every last Sunday we do our second love offering. Pero yung month of September is very special because it will be our missions month. So it will the last Sunday of this month we will be celebrating our Mission Sunday. Pero siyempre po, last Sunday yon, so we will be giving our second LO, no? Love gift or love offering for the mission. But instead of doing it sa umaga, which is doble pagka umaga po, di ba, pagka last Sunday, we will meet again pagka hapon, and then doon po natin gagawin yun pong ating missions, giving doon sa afternoon session. So we will be separating it from yung pong morning na gawain natin.
Ang ilang details po niyan ay babanggitin ko sa mga susunod na linggo. Medyo mahaba pa naman po yung pagitan niyan. Binabanggit ko lang po ito upang sa gayon makapaghanda tayo at sa lahat ng mga may puso na talaga pong magbigay at sumuporta. Alam po ninyo, malinaw naman ang Biblia that it's in giving we receive, no? Kaya it's actually po kahit pa po tanggalin natin sa equation yung babalik sa'yo at tatanggap ka, kahit tanggalin pa natin yun sa equation, kagalakan pa rin ang maging kabahagi ng gawain ng Panginoon. Not because of the fruit of it, pero syempre po we cannot escape or cancel the fact na kapag nagtanim ka, ay talagang sabi ng Biblia ay aani ka. But hindi naman yung pag-aning motivation natin about this. It's our love for the Lord and our love for the ministry of the Lord, no? Yung gawain ng Panginoon. Kaya po, ino-open po natin ang opportunity ito upang sa gayon, hindi man tayo makapunta sa mga lugar na kung saan kailangan marinig nila ang mabuting balita ng kaligtasan, ay somehow ay nagiging kabahagi tayo sa pamagitan ng unang-una ang ating mga pananalangin, pangalawa ang ating pong mga pagbibigay. So that's that's all for our announcement. Again, uulitin ko po yan, and yung details about it sa mga susunod na linggo. Tayo pong lahat ay manalangin muna, and let's ask wisdom from the Lord. Aming Diyos, maraming salamat po sa oras na ito, na yung pinagkaloob sa amin. We want to thank you, Lord, for allowing us to gather again. Salamat po sa presensya ninyo. Yan ang pinakamahalaga ngayong umaga. Yung pong katotohanan at kasiguraduhan na kasama ka po namin. Kasi po kung wala ka, walang kabuluhan ang lahat ng aming ginagawa. And we acknowledge your words na nagsasabi na kapag kami nagkakatipon, 2 o 3, at higit kami sa 2 o 3, ay siguradong nasa kaligitnaan ka namin. Yan po ay totoo, nakasulat sa inyong salita. And we remember that. That's the reason why we acknowledge your presence, Lord, in our midst. Dalangin namin pagkalooban mo kami ng karunungan sa aming pag-aaral ngayong umaga. Maganap ang iyong kalooban sa aming pong buhay. At ikaw ang malwalhati, Panginoon. Ang tinig mo ang siyang aming marinig. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Excuse me po, no? Once in a while po, I will stop and drink water. Please bear with me po, no? Wait lang po. Sa mga nandito po last week, na-share ko po sa inyo ang aking damdamin patungkol sa nangyayari sa ating pong bayan. Medyo mabigat sa akin mga balita na naririnig-rinig natin. Kasi po, ilang taon na rin kaming nananalangin for our nation. Para sa kaalaman po ng lahat, every Wednesday, mga iilang pong deacons and some of our brothers and sisters, by the way, everybody is welcome. If, for example po, you are free every Wednesday, Wednesday night, 6:30 ng gabi, ay naririto po kami sa church, and we are praying. We are praying for our nation. Ginagawa na po natin yan maraming taon na. Ang ginagawa natin, ipinaglalaban natin ang ating bayan sa harapan ng Panginoon. At of course po, pinapanalangin namin ang bawat isa sa inyo sa mga araw na iyon. So we are doing our prayers. Now, kung katulad po namin kayo, that you are also praying and somehow dreaming to see our nation na maging maayos. Tapos maririnig natin at makikita ang mga balita po ngayon na talagang we cannot really help to feel bad about what's happening. And sometimes, kung hindi tayo mag-iingat, parang magagalit ka eh. At yan pong sinare ko sa inyo. Pero salamat, tinuruan tayo ng Panginoon na hindi tayo dapat tumingin sa tao at magalit sa tao kasi hindi tao ang kaaway natin. We have talked about yung pong talagang tunay na kaaway natin. At yan po ay ang spirito ng kasakiman. That's what we have talked about last week.
kung anong sinasabi ng Biblia patungkol doon, the spirit of greediness. Akala ko po tapos na yung pong mga bagay patungkol po doon. Pero hindi pa po pala tapos ang Panginoon doon. And this is like parang a second part of that. Nais ko pong mag-umpisa ngayong umaga sa isang kwento, mga kapatid. Isang kwento po ng isang batang lalaki. Next slide pala. Ayan. Dinagyan ko po ng picture para ma-picture ninyo yung kwento. Po. May isang batang lalaki po na pinagbili na ni nanay na bumili ng 1 kilong bigas at magsaing para sa kanila pong tanghalian. Dahil may pupuntahan lang daw saglit si nanay. Pagkaalis po ni nanay, lumabas ang bata upang bumili ng bigas. Ngunit sa kanya pong paglalakad, nakita po niya ang isang laruan na matagal na niyang gusto. Sa madaling sabi, binili po niya yung laruan at masayang-masayang umuwi yung bata. Makalipas ang ilang oras, nakauwi na din si nanay, ngunit nang hanapin ni nanay yung sinaing, wala siyang nakita. Kaya nakatikim po ng malutong na palo si Totoy. Ayan po. Ang sabi po ng bata, wala naman akong ginawa. Yan ang katuwiran ng bata. Yun ang problema, ang sabi ni nanay, ang mali mo, wala kang ginawa. Kasi may dapat kang gawin, pero wala kang ginawa. Yan ang sabi po ni nanay. Isipin po natin mga kapatid, pinonduhan ni nanay yung kanin. I mean, nagbigay siya ng pera pambili. Pinonduhan ni nanay yung kanin sana. Pero walang lumabas na kanin. Pwede po ba natin tawaging ghost rice project yun? Kasi pinonduhan pero wala eh. At yan po pag-uusapan natin ngayon mga kapatid. Pero kidding aside, dito natin makikita ang isang napakalaking katotohanan. Minsan po ang problema sa buhay natin, hindi lang yung maling ginagawa natin, kundi kung yung mga bagay na alam dapat natin gawin, pero hindi natin ginagawa. Ngayon po, kung iisipin natin, hindi lang ito personal issue eh. Naririnig po natin ang balita at alam natin, malutong-lutong yung balita tungkol sa mga ganito. May mga proyekto ang gobyerno pinonduhan, pero walang nangyari. Pag tinignan mo, walang ginawa. Pag pinondohan po kasi, dapat gawin eh. Pag sinabing project is something that you need, that it is something that needs to be done. Pag sinabing ghost project, ito'y isang bagay na dapat sanang napangyari, pero kapag kayo nag-examine mo, wala talagang nangyari. Dapat ginawa, pero hindi ginawa. Pagdating sa aktual, wala naman pala. Pinonduhan pero walang nangyari. Alam po ninyo mga kapatid, sa realidad, habang iniisip ko po ito, napatanong ako sa Panginoon kung may tinuturo siya sa atin sa mga ganitong klaseng pangyayari. Kasi pong nakasanayan ko kapag may nangyayari, lagi kong tanong sa Panginoon, anong gusto mong makita namin dito, Panginoon? Baka may gusto kang malaman namin, maintindihan namin. Baka may itinuturo ka sa amin. Lalo pa po kung ang mga bagay na nangyayari ay hindi kaaya-aya sa ating mata. Dapat imbis na magreklamo, ang unang-unang ginagawa natin ay magtanong, bakit pinahintulutan ng Panginoon ito? Baka may tinuturo siya sa atin at baka may nais siyang gawin at baguhin sa buhay natin sa pamagitan ng mga pangyayaring ito. Tama po, hindi tayo kabilang sa mga nagkasala at saka gumawa po ng korupsyon, kung ano man. Pero maaaring may sinasabi ang Panginoon sa atin sa mga ganitong pangyayari sa ating pumbayan. Kasi po sa realidad, hindi lang naman sa bayan natin nangyayari yan eh. It is easy to point fingers on others. Dapat ginawa mo pero di mo ginawa. Pero balik na rin natin mga kapatid. Hindi po kaya yan din ang mensahe ng Panginoon sa atin? Kung maririnig natin ng Panginoon, hindi kaya may sinasabi siya sa atin, dapat ginawa mo pero hindi mo ginawa.
Di po ba pantay lang naman yun? We point fingers to our leaders, some of our leaders and some of our co-Filipinos na, oh yan, oh, dapat ginawa nyo yan, pero hindi nyo ginawa. Galit na galit tayo. Pero, naisip ko lang po, maraming mga tao, kung maririnig lang siguro natin ang Panginoon, marami siyang sasabihin ng dapat ginawa mo to. Pero bakit? Wala. Maaaring naghihintay din ng Panginoon sa mga bagay na dapat ginawa natin, pero hanggang ngayon wala pa rin, nakatingwangwang. I can call them spiritual ghost project. May project ang Panginoon, dapat ikaw ang gumawa. Pinondohan kanya ng kakayahan, pinondohan kanya ng pagkakataon, ng kalakasan, binigay niya ang lahat para magampanan mo. Pero nang silipin ng Diyos, ginamit mo lang yung binigay niya sa pansarili mong gawa at kagustuhan, pero nang tignan ang pinagagawa ng Panginoon, ghost project. Wala. And this is the title of our message this morning, the message of the Lord. Umisip talaga ako ng title para po maging mas tatak po sa atin. Next slide. We will be talking about ghost projects, sin of omission. Pag sinabi pong sin of omission, ito yung pagkakasala, hindi dun sa mga ginawa mo na dapat hindi mo gawin. Pero kapag sinabi natin sin of omission, ito yung kasalanan sa mga bagay na dapat mong gawin, pero hindi mo ginawa. By the way, Paul, there are two categories of sin. The first is the sin of commission. You have committed a sin. Ibig sabihin, pinagbabawal ng Diyos, ginawa mo, kasalanan ng tawag doon. Pero there is another type of sin that we call sin of omission. Ang ibig sabihin po noon, yung mga dapat mo namang gawin, pero binaliwala mo at hindi mo ginawa, kasalanan pa rin yun. So hindi po pwedeng sabihin mga kapatid, na wala naman akong ginawa, basta wala akong ginagawa, okay na. Medyo nagkakamali tayo kung ganun ang pananaw natin. Kasi hindi ko wala kang ginawa, okay na. Kasi kung may dapat kang gawin at wala kang ginawa, ang sabi ng Biblia, kasalanan ang bagay na iyon. And we will be talking about those things. Mga projects, things that the Lord wants us to do, pero hindi natin ginawa, I call them spiritual ghost project, sin of omission. And I pray na mangusap ang Panginoon po sa atin, na baka may mga nakatiwangwang pa, na pinagagawa ang Diyos na dapat natin gawin, minsan nakalimutan na natin. Pero mga kapatid, bibigyan tayo muli ng pagkakataon ng Panginoong maalalang lahat ng yan upang magampanan po natin kung anong kanyang kalooban sa atin. Unang-una po na punto, sigurado pong mag-a-agree po kayong lahat sa sasabihin ko. Mga kapatid, binigyan tayong lahat ng Diyos ng kakayahan at ng oportunidad na magawa ang mga dapat gawin na nais niya. Wala po ni isang tao ang makapagsasabing hindi siya binigyan ng Diyos ng kahit ano. Unang-una, ang buhay natin, kalakasan natin, yan ay binigay ng Diyos. Alam po ba ninyo, binibigyan lang ba tayo ng kalakasan ng Diyos kasi para lang mabuhay? Ganun lang po ba yun? Wala po bang greater purpose ang Diyos sa mga bagay na ito? Bakit kanya ginigising sa bawat araw? Hindi po kaya may nais ang gampanan mo at gawin mo? Bakit kanya binibigyan ng kalakasan? Hindi po kaya may nais siyang ipagawa sa atin? There are things that He wants us to do. Bakit niya tayo binigyan ng kakayang makapagsalita? Hindi kaya may greater purpose behind it? Na may nais ang Panginoon na lumabas sa ating mga bibig, na magbigay pag-asa sa iba at magbahagi ng mabuting balita ng kaligtasan sa iba. In short, mga kapatid, binigyan tayo ng Diyos ng kakayahan upang gawin ang mga kalooban niya at mga pinagagawa niya sa atin. May mga ilang talata po akong bubuksan at I want us all to reflect these verses. Ang unang verse po that I want to share to you is written in the book of James or letter of James, chapter 4, verse 17.
Ang sinasabi po ng banal na kasulatan, basahin natin, and I want you to analyze it and try to, to think about it. Sabi po ng salita ng Diyos, if anyone then knows the good they ought to do and doesn't do it, it is a sin for them. Yun po, malinaw yan. Yung mga tao daw po, ang sino man, na alam ang mabuting dapat niyang gawin, pero hindi niya ito ginawa, kasalanan ang tawag doon. Nagkakasala ang tao yun. Yan po ang nagsasabi sa atin na talata, na God also calls it a sin when we omit something that we ought to do. Kapag hindi natin ginawa ang isang bagay na dapat natin gawin, ay nagkakasala daw tayo. Basahin natin sa Tagalog yan para mas maintindihan po natin. Parehong talata, pero sa Tagalog lang po. Ang nakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa, ay nagkakasala. Malinaw po ba yan, mga kapatid? Amen po ba? Opo. Hindi natin may tatanggi, nakasulat yan sa Biblia. Kapag alam natin na dapat natin gawin ang isang bagay, pero hindi natin ito ginawa, ang sabi ng Bible, kasalanan daw po yun. Nagkakasala daw po tayo kapag kaganon. Hindi lang ang maling gawain ang kasalanan, pati ang tamang dapat gawin pero iniwasan, kasalanan din ang tawag ng Biblia doon. Mga kapatid, lahat po tayo binigyan ng Diyos ng kakayahan, ng pagkakataon, ng mga bagay na kakailanganin para magampanan ng kanyang kalooban. Binibigyan tayo ng oras ng Panginoon para magawa ang kalooban niya. And yung pong dahilan na busy ako, I think it will not, hindi siya papasa bilang tamang defense. Kasi po, darating ang araw, haharap tayo sa Panginoon. At hindi natin pwedeng sabihin na wala tayong oras. Kasi ang lahat ng tao, pantay-pantay naman na 24 oras ang binibigay ng Panginoon sa atin. It's just about priority, about our priorities. Kung importante sa tao, bibigyan mo ng oras. Di po ba? We are the one who manage yung 24 hours. The Lord is the one who gives us 24 hours, but we are the one who manage it. So wala tayong pwedeng sisihin kasi po binigyan tayo ng Diyos. At alam po ninyo, sapat ang 24 oras. Sa anong maliit po ako, lalo na pag naghahabol po ako ng mga deadline sa school, minsan dumaan din sa isip ko na, bakit 24 hours lang ang binigay sa isang araw? Dinugtungan. Gawa din yung 40 hours a day. Na, mas marakal kaya gawa itong mga anita. But, sa Diyos po at sa kanyang perpektong kaisipan, ang 24 oras ay sapat para gawin ang lahat ng dapat gawin. Alam po ninyo, nagiging problema, bakit minsan kulang, iisip ng tao na kulang ang 24 oras? Kasi po, maraming nakakapasok doon sa 24 oras na ginagawa natin na hindi naman talaga dapat natin gawin. At yung mga bagay na dapat sanang gagawin natin, ang hindi natin nagagawa. So just try to evaluate all things. Sa buong 24 hours na yon, sasabihin ko lang po yung very obvious. Kalooban ng Diyos na manalangin tayo. Very obvious. Ano po? So, binigyan tayo ng lakas, oras, buhay ng Diyos. Kasi po, kung wala tayong buhay, hindi naman natin magagawa yun eh. Binigyan tayo ng Diyos ng oras para gawin yon. Nagagawa ba natin yon or we omit it? Kalooban ng Diyos na pagbulay-bulayan natin ang kanyang mga salita, bigyan natin siya ng pagkakataon, binibigyan tayo ng oras, kakayahan, pagkakataon ng Diyos para gawin ang lahat ng yan. Are we doing it? That's the question. Or are we committing the sin of omission? Pasensya na po kayo mga kapatid, pero kailangan ko lang pong maging diretso sa inyo. Kasi po ito isang bagay na kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kapag ka po tayo ay kinukorek ng Panginoon sa kanyang salita, ang nangangahulugan niyan na mahal niya tayo. Kasi po ang gusto niya, mapabuti tayo. Yan po ang hindi naiintindihan ng maraming mga anak. Kapag ka po naninermon na at nagtutuwid ng mga magulang, hindi naiintindihan ng mga bata. Pero paglaki natin, hopefully,
Pagtanda ng bata, doon niya may realize kung ano po ang mabuting na idulot ng pagtutuwid sa Kanya. Kasi po kung walang pakialam ang Diyos, hindi tayo tutuwid. Ano po? Mahal niya tayo, kaya gusto niya tayo po'y mapabuti, mga kapatid. Those are the obvious things na binigyan tayo ng time, strength, ability ng Panginoon. Ano po bang ginagawa natin sa mga yan? Of course po, ginagamit natin yan eh. Pero sa kalooban ba ng Diyos natin ito ginagamit? Magandang isip-isipin po natin yan, mga kapatid, ngayong pong umaga. No po? And then, I also remember, yung pong nakasulat sa Proverbs chapter 3, verse 27 and 28. Sinulat ko po yun sa Tagalog para maintindihan po natin. Sabi po ng verse 27, ang kagandahang loob ay huwag ipagkait sa kapwa. Sa ibang translation po, parang yung kagandahang loob is tulong, pagtulong, at help. Ang kagandahang loob daw po, huwag daw ipagkakait sa kapwa kung ikaw naman ay may kakayahan na magawa ito. Sinong nagbibigay kakayahan po sa atin? Ang Diyos. Pag binigyan tayo ng kakayahan ng Diyos, huwag nating ipagkakait kung kaya naman nating tumulong. Ulitin ko po, nabanggit ko na ito last week, pero nais ko lang pong banggitin ulit. Mga kapatid, minsan, ipinadadaan talaga sa atin ng Diyos ang tulong para sa kapwa natin. Hindi tayo yon, ang Diyos yon. Pero sometimes, God chooses people para gamitin at ipadaan yung pagpapalang yun. Bibigyan niya tayo ng kakayahan. At ngayon namang may kakayahan ka, sabi ng Bible, kung binigyan ka ng kakayahan ng Diyos, huwag mo namang ipagkakait yung tulong na kaya mong ibigay. Mga kapatid, mga Kristiyano po, kausap ko dito sa church na ito. Kailangan po maunawaan natin yan, mga kapatid. Hindi umiikot sa atin at sa ating sarili lamang ang buhay. Ang sabi ng Biblia, ang pinakadakilang utos sa lahat ay ibigin natin ang Diyos at ibigin natin ang ating kapwa, kagaya ng ating sarili. Yan ang sabi po ng salita ng Panginoon, huwag ipagkakait yung kagandahang loob sa kapwa kung ikay may kakayahan naman. Paano kung walang kakayahan? Of course, you cannot give what you don't have. Pero hindi natin maitatanggi at hindi natin pwedeng sabihin wala tayong kakayahan at hindi natin pwedeng itago yan sa Diyos kasi nga po, Diyos ang nagbigay nito. Kaya the Lord really knows if you have the ability or not. Pero I think po, alam din natin sa ating sarili if we have the ability. Sometimes in denial lang tayo. Sa katotohanan, kaya mo naman, pero hindi. So ibig sabihin mga kapatid, just try to think about it. May mga pagkakataon ba na binigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na tumulong? Alam mo sa sarili mong kaya mo, pero hindi mo ginawa. That's also a perfect example of a sin of omission. Yan po sabi ng Biblia. And then verse 28, tuloy natin, kasi po hindi pa nagtatapos doon. Yung pangangaral patungkol dito, diyan nakasulat po sa Kawikaan chapter 3. Sabi ng verse 28, kung mayroon ka ngayon ng kanyang kailangan, he's talking about your neighbor or kakilala mo o taong nangangailangan, kung meron ka ngayon ng kanyang kailangan, huwag nang sasabihin, bumalik ka bukas, ibibigay. Bumalik ka't bukas, ibibigay. Pinagpapabukas. Ang sinasabi ng Biblia, ganito, huwag nang ipabukas pa. Mo na pipota-pota pa. Nung agyumong gawan ngayon, dininanak ang kakayahan, Lord, ngayon, and you have the opportunity to do it now. Ang sabi ng Bible, huwag nang sasabihin, bukas na lang, gawin at gawin mo ngayon. Kung binigyan ka ng kakayahan ngayon ng Diyos. Gawin ang mga dapat gawin. Mga kalooban po ng Panginoon yan, pagkapagtulong sa kapwa, that's kalooban ng Diyos yan. Palagay po ninyo, si Satanas yun, nasasabihin sa tulungan mo ang kapwa mo, that's very, very obvious. Kapag pagtulong ang pinag-uusapan, mga kapatid, karakter ng Diyos yun, hindi naman karakter ng kaaway yun. So if there's something in you that knows na you can help, at there's something in you na feeling mo, you need to do it, it's the Lord who is telling you to do it. Huwag nang paglabanan yan.
Kasi po, pag pinaglabanan mo yan, mga kapatid, maaaring di na bumalik ulit yung pong opportunity na yon. Kasi ang pangangailangan ng tao, lilipas at lilipas din. Pero yung ikaw ang maging katugunan at parang panalangin, ikaw yung maging kasagutan ng panalangin ng iba, karangalan para sa atin yan, mga kapatid. Maybe other people is praying to the Lord and then the Lord will use you to answer their prayers. Hindi po ba karangalan para sa atin yan? Hindi man tayo milyonaryo, pero salamat sa Panginoon. Binibigyan na tayo ng oportunidad to do things at kakayahan para ibigay ang mga bagay-bagay na, gawin ang mga bagay-bagay na nais po niyang ipagawa sa atin. So, mga kapatid, I think all will agree. Lahat tayo binigyan ng Diyos ng kakayahan para magawa ang mga bagay na kanyang ipinapagawa. Kasi kung hindi niya ipinapagawa sa iyo, He will not give you the ability to do it. Pero kapag gusto niyang gawin mo yon, ang Diyos ang magbibigay ng kakayahan sa atin para magawa natin ito. Kaya ako po, kung hindi ako tumutugon sa panawagan sa akin, magkakasala ako. Kung hindi ako mangangaral, kung hindi ako, dahil yun ang pinagagawa ng Diyos at panawagan sa akin, it will be a sin for me not to do it. Because God has given me the ability to do it. So yung mga sa praise and worship team, I can also say that if that's your calling, the Lord has given you a talent and a voice. If you don't do what the Lord wants you to do, sin of omission ang tawag po natin doon. It's a privilege for us to be chosen. Bigyan ng kakayahan ng Panginoon at ang pagkakataon para magawa ang kanyang kalooban. Gawin natin kapag po binigyan tayo ng kakayahan ng Panginoon. Gawin ang mga dapat po nating gawin, mga kapatid. Pero the sad reality is, this is the second point, binigyan tayo ng kakayahan ng Panginoon para magawa ang kanyang kalooban, but the sad reality, maraming mga tao, inuuna ang kanilang sariling kalooban kaysa sa kalooban ng Diyos. Ginagamit natin yung mga resources na binibigay ng Panginoon sa atin, not to do the will of the giver. No po, not to do the will of God who gives us those ability, but to do our own will. Ang prayer ko po para sa ating mga anak ng Panginoon ay makuha natin yung attitude na itinuro ng Panginoon sa atin at makapanalangin tayo ng malinaw at malutong na, not my will, but your will be done. I think that's maturity, spiritual maturity, na alam natin na hindi po tayo nabubuhay para sa ating sarili na lamang, kundi para sa Diyos na gumawa sa atin. Pag-usapan natin ang nakakalungkot na katotohanan na marami po mga tao madalas sinuuna ang sariling kalooban kaysa sa kalooban ng Diyos. Naalala ko po dito habang pinag-aaralan ko po ito. The Lord reminded me of a passage in the book of Haggai chapter 1. Madalang lang pong binubuksan yung pong librong yan sa Biblia, Haggeo sa Tagalog. In English, in the book of Haggai chapter 1, verses 2 to 4. Ito po yung verse 2, basahin natin. Then later, I will be giving a short background about this para maintindihan po natin. Sabi po sa Haggai, chapter 1, verse 2 to 4. This is what the Lord Almighty says. These people say, the time has not yet come to rebuild the Lord's house. And then verse 3, next slide. Wala siya? Okay. Basahin po natin, no? Let's just continue. Sabi po ng Bible. Ulitin ko lang po yung verse 2 and then 3 and 4. Yun po. Sabi ng Bible, this is what the Lord Almighty says. These people say, the time has not yet come to rebuild the Lord's house. Then the word of the Lord came through the prophet Haggai. Sabi po ng Bible in verse 4, is it a time for you yourselves to be living in your paneled houses while this house remain in ruin? Yan ang question po doon. Bigyan ko po ng konting background yan, no, mga kapatid. Ang sa isip ko po, na-include ko siya doon sa PowerPoint, pero I think na-cut yung PowerPoint. But let's just talk about Haggai chapter 1. Sa panahon po ni Haggai, natapos na yung kwento na, alam po ninyo, ang bayan ng Diyos, ang Huda at ang Israel,
Talagang halos totally wiped out talaga sila sa panahon po ng Babylonian Empire and the Assyrian Empire also. Hindi po dahil hindi sila mahal ng Panginoon, but because of their sins. At paulit-ulit na paglabag sa kalooban ng Diyos. Pero hindi nakalimot ang Diyos sa kanyang pangako. At hindi tinalikuran ng Diyos ang kanyang bayan. Tama po, nagkaroon ng pagkakataon na nawasak ang bayan ng Diyos. Ultimo po, mga pader, walang natira. Sinunog, giniba ang lahat. At sila po yung naging alipin, utos-utusan sa ibang mga bayan. Pero dumating ang pagkakataon na binigyan sila ng pabor ulit ng Panginoon upang makabalik. I remember in time of Nehemiah, this is contemporary of time also of Zerubbabel, ang pagtatayo muli ng pader. Binigyan sila ng parang kagandahang loob ng Panginoon. At ang mga hari sa panahon nila na umalipin sa kanila, bagamat sila po ay alipin lamang, they found favor in those kings sa mata ng mga hari ngayon, at pinayagan silang makabalik upang itayo muli ang pader in the time of Nehemiah. Pero hindi lang pader ang kalooban ng Diyos na itayo nila, itatayo din dapat nila ang templo. Pero lumipas ang panahon, bumalik na sila, tapos po ito yung nangyari. Binalikan sila ng Panginoon, tinignan sila. Nandun na sila, nakabalik na. At ang sabi ng Panginoon, balik na nga natin sa verse 2. Ito po sabi ng Panginoon sa kanila. Ayan. This is what the Lord Almighty says. These people, talking about the Israelites that time, sinasabi nila, ang sabi po ng Panginoon, sinasabi ng mga taong ito, hindi pa panahon para itayo ang templo. Yun daw ang sinasabi ng mga Israelita. And then po, sabi ng verse 3, then the word of the Lord came through the prophet Haggai. And then verse 4, is it a time for you yourselves to be living in your paneled houses while this house remains ruined? Parang ganito sinasabi po ng Panginoon. Sabi po ng Diyos, sinasabi ng mga taon tayo, hindi pa panahon para itayo ang templo. Ang ibig pong sabihin, alam ng mga Israelita na may dapat silang gawin at dapat nilang itayo ang templo. Ang pinag-uusapan lang yung timing. Pero they know that they should do it and build the temple. Pero sinasabi nila, matagal pa yan. May time pa tayo. Okay lang yan, pabranye pa yan. Maninahin naman siguro yung Lord. Maybe that's their attitude about it. Sinasabi nila ng Lord, matagal pa, hindi pa ngayon, may panahon pa para itayo ang templo. Pero sabi ng Panginoon, ang reply niya, bakit panahon ba para magtayo kayo ng mga kanya-kanya na inyong bahay? Tapos iwanan ninyo yung templo na hindi gawa. Ang nangyari po pala ganito, mga kapatid, dapat itayo nila ang templo, pero imbis na templo ang kanilang tinayo, through all the resources that the Lord has given them, ang tinayo nila, sariling bahay nila. Hindi po ba pamilyar sa inyo yan ngayon? Ano nangyayari sa atin? Walang tulay, walang daan, walang flood control projects. O nasaan yun? Tignan po ninyo yung bahay nila, baka maraming sasakyan, o kaya baka napakagagandang mga mansyon nang makikita ninyo. Yun dapat gawin, hindi ginawa. Ang ginawa, sarili nilang kalooban, yung sa kanila, yung ginawa nila. Hindi po ba ghost project yon? Sinilip ng Panginoon, ang expect niya may makikita siya. Wala siyang nakita. Ano nakita ng Diyos? Wala siyang nakita templo. Ang nakita niya, bahay-bahay nila. Paneled houses. Yun ang sabi po ng Panginoon sa kanila. Bakit Bakit yung dapat ninyong gawin, hindi nyo ginawa? Panahon ba para mas iunan ninyo yan kaysa dito? Alam po ninyo, habang binabasa ko yan, I can feel yung pong emotion ng Panginoon. Habang sinasabi niya yan, binigyan sila ng pagkakataon, alipin sila Hinayaan ng Panginoon na makabalik Tapos binigyan ng kakayahan, ng resources and all, but nagkaroon ng ghost project. Yung dapat ginawa nila, tinayo, walang naitayo. Pinondohan ng Diyos ng kakayahan, ng resources, ng opportunity. Nagkulang ba ang Diyos? Hindi.
pero walang nangyari. Naalala ko lang po yan, mga kapatid, habang niisip-isip ko ang mga bagay na ito. Hindi lang pala ngayon nangyari yan, even noon, nangyayari na yung mga ganyan. Ito po ang salamin ng maraming mga tao sa ating kapanahunan. Ang Diyos di nagkukulang. Binibigyan niya ang bawat isa sa atin ng kakayahan, pagkakataon. At alam po ninyo, kapag nagbigay ang Diyos, inaasahan niyang gagamitin natin ito ng tama. Kaya mga kapatid, huwag sanang mangyari ang nangyari sa atin, huwag sanang mangyari sa atin ang nangyari sa panahon ng mga Israelita, sa panahon ni Hageo. Maraming mga tao po ganyan. Inuuna ang sariling plano kaysa sa plano ng Diyos. Inuuna mga bagay na akala nating mahalaga. There are many people, they put first their businesses, career, comfort, hobbies. Yun ang pinaprioritize nila. Ang masaklap, all of the resources, napupunta lahat doon. Without thinking na baka may mas higher purpose ang Diyos sa lahat ng ito. The greatest tragedy that can come to man ay yung datnan tayo ng paghuhukom o datnan tayo ng araw. Yung last day natin sa mundo, tapos po, wala man tayong nagawa ni isa sa mga dapat nating gawin. That's the greatest tragedy na pwedeng mangyari sa tao. Hindi natin pwedeng ibida sa Panginoon yung mga nagawa natin ganito, nagawa natin ng ganyan. Kung hindi niya yung kalooban, walang kabuluhan yan. Hindi mo pwedeng ibalandra yan. At may pagmalaki, ginawa ko to, nagkaroon ako ng ganito, eto po napatayo ko. Pero ang tatanungin lang ng Panginoon sa atin, sa darating na araw, mga kapatid, yung mga pinagagawa ko, nasaan naman? Mga kapatid, di naman masama yung gumawa tayo. Binibigyan naman tayo ng kakayahan ng Panginoon. Please, content disclaimer lang po, please don't get me wrong. Pwedeng sabihin ng Panginoon, oh, mabuti, nagawa mo yan, so, productive ka. Oh, okay, yumamang ka. Okay, nakatapos ka ng pag-aaral. Wala namang masama sa nakatapos. Wala namang masama sa maging milyonaryo at wala namang masama sa may bahay kang maganda, may sasakyan ka. Walang masama doon. Kung wala ka naman, nanggaling naman po yun sa maayos na paraan. Pero, mga kapatid, hindi tayo makakaiwas sa isang tanong na sigurado ang tatanungan sa atin. Okay, nagawa mo yan. So, very good ka dyan. Nasaan naman ngayon yung pinagagawa ko? O, ginawa mo yan. O. Okay na yan. Yung mga pinagagawa ko naman. Kapag po ba tinanong tayo ng Panginoon na ganun, mga kapatid, panalangin ko po, hindi po ghost project ang makita ng Panginoon. Where is this? Nasaan to? Ginawa mo ba to? Napakahirap po yan, mga kapatid. That's the greatest tragedy that can happen to man, sa isang tao. Yung tanungin ka ng ating Panginoon na nasaan yung mga pinagawa ko. Tapos wala tayong masabi. Kasi po alam nating wala. Kaya po, mga kapatid, I think there is something that the Lord wants us to learn from all of these things. Sabi ko nga po, ulitin ko lang kanina, it is easy for us to point fingers on others. Pabayaan na natin sila. Sila po ang haharap sa Panginoon sa kanilang pinaggagawa. Pero tayo, haharap tayo sa ating sarili. So instead of pointing fingers and being mad about those people na dapat may ginawa kayo, hindi nyo ginawa. Let's just try to analyze also and check ourselves. Importante tayo kasi tayo ang haharap sa Panginoon. Sila, they will not go unpunished. Sigurado po yan. Makakatakas man sila dito sa batas sa mundo. Pero sa Panginoon, walang makakatakas. Yun po yung pag-asa natin eh. Maybe sabihin natin, nakaka-frustrate kasi mayayaman yan, matatakasan lang ginagawa nila. Kesyo ganito. Makakatakas man sila sa batas dito sa mundo, pero hindi sila makakatakas at never nilang matatakbuhan ang Diyos. Haharap at haharap ang lahat ng tao sa Diyos. At ito po ang
Pangatlong punto, isang araw mga kapatid, haharap tayong lahat sa Diyos. At ipagsusulit lahat natin ang ating mga ginawa at yung mga dapat nating gawin na hindi natin ginawa ay pagsusulit din natin sa Panginoon. I remember many passages that tells us this point. I remember Matthew chapter 25, verses 26, 27. It's about the parable of the talents. Hindi ko na po pabubuksan, but I know po we are familiar with that. May isang parable po, talinhagang binigay ang ating Panginoong Jesus na tungkol sa parable of the talent. May isang mayamang lalaki na ipinagkatiwala kung anong meron siya sa kanyang mga alipin. Yung isa binigyan niya ng 5, yung isa binigyan niya ng 2, yung isa binigyan niya ng 1. Pwede nating isipin parang di patas Pero ang sabi ng Biblia, nilinaw niya yon. Ang sabi po ng Bible, this is written in Matthew chapter 25. Tignan na lang po ninyo pag uwi ninyo, you can write it down. Sabi ng Bible, magkakaibang man ang binigay, pero ito'y base sa kanilang abilidad at kakayahan. Alam ng Diyos kung hanggang saan yung kakayahan nila, and parang patas yon at pantay sa kanilang kakayahan. At alam po natin ang nangyari, umalis po ang master, at yung 2 po, yung binigyan ng 5 at saka binigyan ng 2, ay nagtrabaho at pinagbuti, namunga, in short, yung pong ipinagkatiwala sa kanila. Yun po ang nangyari. At ang sabi ng Bible, pagbalik ng master, sabi ng Bible, ang term na ginamit, faithful servants. Good and faithful servants. Yan ang sabi ng master sa kanila. Nang napunta po siya sa isa, iisa na nga lang ang binigay sa kanya. Humarap po siya sa kanyang master, dala-dala yung isang ipinagkatiwala. At ibinabalik niya yung isa. Pansinin po ninyo mga kapatid, di naman niya winaldas yung isa Hindi niya ninakaw, hindi niya ginamit sa kung ano man. Pero ang problema, may inaasahan palang gawin, dapat niyang gawin. Yung master, may inaasahan yung master na dapat gawin nitong servant. Kaya nung makita po niya, wala kang ginawa. Alam po niyo yung ginawa? Naghukay daw po siya, binaon sa lupa. Nung pagdating, walang nangyari, yun pa rin. At ang sabi po ng salita ng Panginoon, ang tinawag sa kanya ng master ay, "You wicked and lazy servant." That's what the Bible tells us. Yun ang tawag. Kaya panalangin ko po, kung may binigay ang Panginoon sa atin, kung pinonduhan tayo ng Diyos. Yan ang gusto kong gamitin term. Kasi yan ang ginagamit nilang term for Ghost Projects. Pinonduhan. The Lord has given us something. We must use it. According to the purpose of it. Kasi lagi pong may purpose ang Panginoon sa lahat ng ito. Hindi lang po yung sa Matthew chapter 25. I also remember yung pong sa Mark chapter 11. Yung pong karanasan ng Panginoong Jesus na nakakita siya ng fig tree. If you are reading your Bibles, you know the story. Minsan po naglalakad ang Panginoon. May nakita po siyang puno ng igos. This is in Mark chapter 11. Basahin po ninyo. Nandun yun. Naglalakad ang Panginoon. Nakita po niya on a distance. He saw a fig tree. Puno ng igos. Linapitan po ng Panginoong Jesus yung puno, naghahanap siya ng bunga. Pero wala daw siyang nakitang bunga. Kahit anong hanap ng Panginoon, walang bunga. Ang nakita po ng Panginoon, puro dahon. Yun ang sabi po doon sa kwento. At alam po ninyo, sa kahanap ng Panginoon ng bunga at wala siyang nakikitang bunga, sinabi po ng Panginoon na nung nakita po niyang walang bunga, ang sabi po ng Panginoon, "May no one ever eat your fruit again." Binasa ko lang po para hindi ako magkamali. In other words, sinabi ng Panginoon, pagmula ngayon, wala na makakatikim ni isang tao ng bunga mo. Pagkalis mo ng Panginoon, may panat po itang tanaman. The tree withered. That's what the Bible tells us.
Ano po ba lesson doon? Because yung puno, may purpose ang puno. Ang puno ng igos, ang pinaka-purpose niya kung bakit nandun siya, para mamunga. Kasi it's a fruit-bearing tree. So that the purpose is to bear fruit. Pero yung dapat niyang gawin na mamunga, wala. Anong lumabas sa kanya? Pur dahon. Parang ganun po ang dating niya. Mga kapatid, iniisip-isip ko po, kapag tinitignan tayo ng Panginoon, naghahanap siya ng bunga. Hinahanap yung mga dapat na nandun sa atin. Kasi binigyan naman tayo ng buhay at kakayahan. Pero mahirap kung wala siyang makita. Yung fruit. At katulad po ng puno ng igos, sad story. Yung pong fig tree, dahil walang nakita ang Panginoon o hindi nagampanan ng puno ang kanyang dapat gawin. May dapat gawin ang puno at yun ay mamunga pero hindi namunga. Yun po yung punto po doon. Kaya po ganoon po ang nangyari. Mga kapatid, darating ang araw, katulad po ng Panginoong Jesus, lalapit at daraan ng Panginoong Jesus. Darating ang araw, darating ang Panginoong Jesus. Katulad po doon sa parable of the talents. May pangakong pagdating na magmuli. At whether we like it or not, haharap tayong lahat. At katulad po ng mga nangyayari ngayon sa ating pong bansa, tagal nang nangyayari yan nakatago lang. Pero ngayon, nasa panahon na ng pagsusulit. Sabi ng iba, may mangyayari kaya, puro investigasyon lang, etc. Pero iwanan na natin sa kamay ng Panginoon yan. Anyways, di naman sila makakatakas sa Diyos Pero gusto ko pong isipin natin yung sa atin. On our part. Especially as Christians, mga kapatid. Darating ang araw. Katulad ng nangyayari ngayon sa panahon natin, malalantad ang lahat ng bagay. Hindi ko naman pwedeng gamiting mag-iimbestiga ang Diyos kasi po alam na ng Diyos ang lahat ng bagay. Pero ipagsusulit natin ang lahat ng ito. Tatanungin tayo ng Panginoon, yung mga dapat mo bang gawin, nandyan ba? Nasaan? Kaya po, ngayon po mga kapatid, actually po, nananalangin ako kasi medyo iba yung ngayon po even in last week, sa last week. Kasi po hindi naman lahat ng churches nagpe-preach pa ng yung pag-iwas sa kasalanan Because many people nowadays, all they want to hear is makakalampas ka sa kahirapan, ibe-bless ka ng Panginoon. But talking about these things na ayaw ng Panginoon, medyo iniiwasan ito ng marami. Pero mga kapatid, huwag po sana kayong magdamdam kung nagiging diretso kami. At kung tinatamaan tayo, kausapin natin ng Diyos. This is not to condemn us, but to correct us. Because we are children of the Lord. Kung inaari natin na tayo po ay anak ng Diyos, isa po talaga at parte ng pagiging anak ang tinutuwid tayo sa mga bagay na ito. Kahit po ako mga kapatid, habang binabasa ko ito, may mga bagay na talagang in-evaluate ko rin ang aking sarili. Tinanong ko rin ang aking sarili, Panginoon, lahat ba ng mga dapat ko talagang gawin ay nagawa ko? Naitayo ko ba talaga ang lahat ng nais mong itayo ko? Mga nais mong gawin ko, nagawa ko ba lahat? Iniisip ko po yun Pero mga kapatid, to be honest, kinorek din ako ng Panginoon because there are also things that I need to do pero hindi ko ginawa. Kaya humingi ako ng tawad. Pero may mga bagay na nakapending na dapat gawin at pinaalala ng Panginoon na let's not commit the same mistakes again. Yung mga past na napalampas natin, kung hindi na natin may babalik ang panahon at hingi natin ng tawad. Pero matuto doon sa pagkakamali at yung mga ngayon na pinagagawa ng Panginoon, huwag na natin palampasin, mga kapatid. Malapit na ang pagdating ng Panginoon.
Kaya kung tayo po ihaharap, datnan niya sana tayo ng tapat. At wala po sanang ghost project na makita ang Panginoon. Projects or things that should be done, pero hindi natin ginawa. Huwag naman sana. Panalangin ko po, bigyan tayo ng kakayahan ng Panginoon. Bigyan tayo ng oportunidad ulit ng Panginoon na magampanan at magawa ang Kanya pong kalooban. Tayo pong lahat ay yumukot manalangin. Let's all pray. Thank you, Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Salamat sa iyong mga salita, sa iyong pagtuturo sa amin. Sa mga bagay na nangyayari po sa aming bayan. Imbis na magmukmuk po kami at malungkot, nagpapasalamat po kami kasi kahit sa mga ganitong bagay, ginagamit mo ito upang sa gayon turuan kami. Turuan kami kung ano yung kalooban. Maraming salamat po for reminding us, Lord, of this particular sin na kadalasan hindi po alam at nakikita o nakakalimutan ng marami sa amin. The sin of omission. Because we know that there are things that we need to do, pero salamat po at pinaalala po ninyo sa amin na kung di namin gagawin ito, ay magkakasala kami. Panginoon, salamat po sa pagtutuwid po ninyo. Salamat po sa pagpapaalala nito. Kami pong lahat na narito, may mga nais kang gawin namin. Halimbawa po, kung kami mga magulang, nagagawa ba namin ang mga dapat namin gawin na ipinagagawa mo para sa aming mga anak, para sa aming mga asawa? Bilang manggagawa, kung nagtatrabaho kami, nagagawa po ba namin sa aming pong trabaho yung inaasahan mong gawin namin at mga dapat namin gawin? Bilang isang Kristiyano, nagagawa po ba namin ang mga dapat namin gawin? Panginoon, mangusap ka ng patuloy sa bawat isa po sa amin. Mangusap ka depende sa pinagdadaanan ng bawat isa. We have different stories, different lives. Pero alam namin, Panginoon, ang salita po ninyo ngayon pong umaga ay pwede namin i-apply sa aming buhay. Ano man ang aming pinagdadaanan ngayon. I ask you, Holy Spirit, to continue to move in our midst. Continue to talk to us, Lord. Hindi po nagtatapos sa gawaing ito, sa umagang ito, ang pangungusap po sa amin. Ang panalangin ko, ang mga salita po ninyo ngayong umaga, mapagbulay-bulayan namin sa buong araw namin. Hanggang sa pag-uwi namin sa aming mga kanya-kanyang tahanan, mangusap ka pa rin sa amin. Padalangin namin, bigyan po ninyo kami ng pagkakataon, ng kakayahan na maisagawa ang lahat ng sinasabi ninyo sa amin. Salamat po, Diyos, sa pagkakataon din po ngayon na pinagkaloob niyo sa amin upang sama-sama po namin magawa ang Holy Communion bilang pag-aalala sa inyo pong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Pag-aalay mo ng iyong katawan at ng dugo na tumubos sa amin pong mga kasalanan. We thank you, Lord. Continue, Lord, to speak to us. Move in our midst. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen.